DZRH, magandang umaga Pilipinas sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas. Umaga Pilipinas Headline. Sa ulo po ng ating mga balita, ngayon pong 24 na ng Disyembre 2024. Nabiktima ng paputok, sumipa sa 17 bago magbagong taon. 30% ng Noche Buena items, maliit lang ang naging pagtaas ng presyo ayon sa DTI. US MRC missile na ipinrotesta ng China, inamin ng AFP na nasa Pilipinas pa rin. Pangulong Bongbong Marcos inatasan ang militar na palakasin ng cybersecurity ng bansa. Higit pisong pagtaas sa presyo ng diesel umarangkada na ngayong araw. At wet Christmas mararanasan sa Metro Manila, ilang bahagi ng Luzon at Visayas. Epekto po yan ng amihan at shear line. Magandang umaga Pilipinas Headline. Yan po ang ulo ng ating mga balita ngayong araw po ng Tuesday, December 24, 2024. Sa pangalan po ng buong puwersa ng DZRH News sa Luzon, Visayas at Mindanao. Mula po sa DZRH News Headquarters dito sa Metro Manila. Inyo pong makakasama ngayong alas 4 hanggang alas 6 ng umaga. Sa pangalan ho ni Kuya Angelo Palmones, ito po si Yuel Reyes. Magandang umaga Pilipinas. Magandang umaga Pilipinas. Balita. Una sa ating mga balita, mararanasan ang wet Christmas sa malaking bahagi ng Luzon at ilang lugar sa Kabisayaan epekto ng Northeast Monsoon o amihan at shear line. Ayon sa Pag-asa, magiging maulan sa bisperas ng Pasko sa Metro Manila, Aurora, Calabarzon Region, Bicol Region, Mimaropa, Eastern Visayas, Aklan at Capiz. Epekto ng shear line habang mahinang pagulan, dala naman ng amihan ang mararanasan sa Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley at Central Luzon. Pagsapit ng araw ng Pasko, bahagyang aatras pahilaga ang amihan, kaya ang ulan na dala ng shear line ay kakalat sa isang o ibang bahagi ng Central Luzon. Makararanas din ng mga pagulan ng ilang bahagi ng Mimaropa at Eastern Visayas. Gayon din ang Caraga at Davao Region na epekto naman ng easterlies na umiihip mula sa Pacific Ocean. Samantala, ang weather disturbance sa West Philippine Sea na may local name na Romina ay tumindi pa at naging tropical storm at binigyan ng international name na Pabuk. Huling napataan si Pabuk sa layong 165 kilometro kanluran ng Kalayaan sa Palawan. Ayon sa Pag-asa, wala silang inaasahan na anumang sama ng panahon sa loob ng Philippine Area of Responsibility ngayong Christmas Week. 10 minuto makalipas po ang alas 4 ng umaga. Gising! Magandang umaga Pilipinas. Ito ho, ilang araw bago ang pagsalubong pa sa bagong taon, nakapagtala ang Department of Health o DOH ng 17 firework-related injuries sa bansa. Higit isang linggo bago ang pagsalubong sa taong 2025. Ang bilang ay naitala mula Desyembre 22 hanggang 23 sa 62 ospital sa buong bansa. Sa nasabing bilang, 16 ang lalaki na may edad 7 hanggang 37, habang isa naman ang babae na may edad 20. Dahil dito, muling nagbabala ang DOH sa publiko na iwasan ang paggamit ng anumang uri ng paputok.
Mas mabuti umanong gumamit ng mga alternatibong pampaingay tulad ng tambol, torotot at iba pa. Sa kaugnay na balita, istriktong binabantayan ng Department of Trade and Industry o DTI ang mga bentahan ng fireworks at Christmas lights ngayong holiday season. Sa panayam ng programang Damdaming Bayan, sinabi ni DTI Secretary Maria Cristina Roque na may mga nag-iikot na mula sa DTI para inspeksyonin ang mga nabanggit na produkto, lalo ang mga pagawaan ng paputok. Nagpaalala naman si Secretary Roque sa publiko na bumili lang ng Christmas decor na may safety seal certification ng DTI upang matiyak na ligtas ang bibilhing produkto. Just like sa mga products natin, talagang mahigpit ng pag-monitor. So every other day, meron talagang taong umiikot nationwide to check on this. Masyado kaming mahigpit sa fireworks at saka dun rin sa Christmas lights. At saka talagang talagang minomonitor po namin ito. This is strictly being monitored. Kaugnay niyan, mahigit 50% ng mga Noche Buena items ang hindi tumaas ang presyo at nasa 30% lang ng mga produkto ang bahagyang may paggalaw sa presyo nito. Ito ang sinabi ni Department of Trade and Industry o DTI Secretary Maria Cristina Roque sa panayam ng programang Damdaming Bayan. Ayon kay Roque, karamihan sa mga Noche Buena items ang nananatili sa kanilang presyo gaya ng macaroni, mayonnaise at mga ham maliban na lang sa fruit cocktail. Walang more than 50% of the Noche Buena items ang hindi po nagtaas ng presyo. And only less than 50%, maybe around 30% ang nagtaas ng presyo, pero only by less than 5% po. Yan ho ang magkasunod na tinig ni Secretary Cristina Roque ng Department of Trade and Industry. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 13 minuto makalipas ang alas 4 ng umaga. Sa iba pa ho nating mga balita, binalaan ng Angko Madrona Party List ang mga Pilipino laban sa Holiday Heart Syndrome ngayong kaliwat kanan ang mga kasiyahan. Ayon kay dating Assistant Secretary Cecil Santos, ang Chairman Emeritus ng Philippine League of Private and Government Midwives at nominee ng Angko Madrona Party List, ito ay ang pagkakaroon ng irregular na pagtibok ng puso dahil sa pag-inom ng maraming alak. Kabilang anya sa mga sintomas na dapat bantayan ang palpitation, hirap sa paghinga, pagkahilo, paghihina at pagsakit ng ulo, lalo't maaari itong mauwi sa seryosong komplikasyon kagaya ng heart failure at stroke. Sinabi ni Santos na mas makabubuting agad magpakonsulta sa doktor imbis na uminom ng mga over-the-counter na mga gamot para sa hangovers dahil ilan anya sa mga ito ang nagdudulot ng stress sa puso at pagpapataas ng panganib na madali ng Holiday Heart Syndrome. Bukod sa alak, trigger din anya ng nabanggit na sakit ang pagkonsumo ng sobrang maalat at matatabang pagkain. Gayon din ang pag-inom ng mga caffeine at maaari itong tamaan maski ang mga bihira lang tumikim ng alak. Batay sa datos ng Philippine Heart Center, 6 na po ang naitalang kaso ng stroke mula lamang Hulyo hanggang Nobyembre habang 115 naman ang kaso ng acute coronary heart syndrome mula December 23 hanggang Enero 2024. Ang Comadrona Party List ay binubuo ng mga frontline health worker gaya ng mga komadrona, nurse, pharmacist, doktor, researcher at iba pang profesional at stakeholder. Ito, good news muna tayo. Inaasahang maibibigay na sa December 26, dalawang tulog na lang. Yun pong Service Recognition Incentive so SRI na nagkakahalaga ng 20,000 pesos para sa mga tauhan ng Philippine National Police. Ito ang sinabi ni PNP spokesperson Brigadier General Jean Fajardo kasabay ng paglilinaw na hindi totoo ang kumakalat na dokumento online na nagsasabing hindi na maibibigay ang SRI ng mga PNP personnel. Dagdag pa ni Fajardo, kasalukuyang nasa proseso na ang pagbibigay ng SRI sa mga pulis at may pondo para rito.
Sa katunayan anya, nangako rin ang Pangulong Bongbong Marcos na dadagdagan niya ang budget ng PNP para masiguro ang 20,000 na bonus sa bawat tauhan ng pambansang pulisya. 16 na minuto ho makalipas ang 4:00 ng umaga. Record-breaking ang dami ng mga pasahero sa Batangas Port simula noon pang Biyernes. Sa panayam ng programang 2x2 kay Philippine Ports Authority General Manager Jay Santiago, sinabi nitong umaabot na sa 25,000 mga pasahero araw-araw sa Pantalan. Mas mataas ito kumpara sa kadalasang 21,000 mga pasahero sa Batangas Port. Ang medyo minomonitor lamang po natin dito po sa ating port po sa Batangas City, kung saan po katunying dagsa po talaga ang tao. Mukhang record-breaking po yung amin ng tao na dumadaan dyan simula pa po nung Biyernes. Normally po kasi nga pumapalo lamang po tayo sa 21,000 passengers a day. Yan po, medyo mataas po yan at sa peak po. Simula po Biyernes, nasa nagbe-25,000 po tayo araw-araw. Dahil dito nagkukulang na rin sa barko at inaabot ng 5 oras bago makasakay ang mga pasahero. Kawalan ng online ticketing system naman na nakikitang ugat ng nasabing problema. Opo, so 50 barko kulang pa din? Araw-araw po kulang, katunying. Ang problema po kasi, yun nga pong napag-uusapan na po natin na matagal na. Kung yan po siguro ay meron nga po tayong online ticketing system, napaplano po ng maaga yan kung ilan ba talaga ang babiyahe sa araw-araw. Ngayon po, majority po niyan talagang walk-in po sila. Wala po talaga mga ticket na dumadating. Oo. Ang magkasunod na tinig ni PPA General Manager Jay Santiago. Magandang umaga! Magandang umaga, Pilipinas! Samantala ho, 4:18 na ho ng umaga. Abiso ho sa mga motorista, wala nang atrasan ho ito. Tuloy-tuloy na. Hanggang siguro matapos ang 2024. Ngayong araw ho, nagpatupad ng panibagong taas presyo sa kanilang produkto ang mga oil company ngayong bisperas ng Pasko. Epektibo po ngayong umamayang 6:00 ng umaga, tataas ng halos 2 piso o 1.45 ang presyo ng bawat litro ng diesel, habang 50 sentimo naman ang dagdag sa bawat litro ng gasolina at 75 centavos naman sa kerosene. Ang iba hong mga kumpanya ng langis ay nagpatupad kaninang madaling araw o kaninang 12:00 ng hating gabi at mamaya ho ang clean fuel 4:00 ng hapon. Una na sinabi ng Department of Energy na bunsod ito ng paghina ng piso kontra dolyar, pagbagsak ng supply ng krudo sa Estados Unidos. Kung yung pong matatandaan, noong nakaraang linggo tumaas din ng 80 centavos ang kada litro ng gasolina at diesel naman ho meron din 10 liters. Napansin nyo ho, unti-unti yung pagtaas sa diesel, konti-konti lang na 10 centavos, 20 centavos. Pero ngayong araw bawi. 1.45 ho ang itataas sa kada litro ng diesel. Kaya full tank na. Magandang umaga! Magandang umaga, Pilipinas! Labing-siyam na minuto ho makalipas ang 4:00 ng umaga, naghatid ng kasiyahan at Noche Buena si Senator Lito Lapid sa 40 senior citizens at persons with disabilities o PWDs na kinukupkop sa Blessed Home Family Facility sa Frisco, Quezon City nitong Lunes, December 23. Kasama ng senador ang Team Lapid o Lingkod Lapid sa pamamahagi ng mga Noche Buena food packs at hygiene kits sa 40 matatanda at PWDs sa nasabing home care facility. Sa kanyang mensahe, sinabi ni Senator Lapid na hindi niya maaaring hindi makasama ang ating mga lolo't lola ngayong holiday season at sana ay makatulong ang kanyang mga ipinamahagi. Babalikan ho natin ang ilan pang mga balita at reports
mula naman ho sa mga probinsya at iba't ibang panig pa ho ng Metro Manila. Sa pagbabalik ho yan ng Magandang Umaga Pilipinas, sa pangalan pa rin ni Kuya Angelo Palmones, ito po si Yuel Reyes. Magandang umaga, Pilipinas! Alas 4:20. Ambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. You are watching ang access pass sa concerts and fan meets of your favorite stars. Every Saturday, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Sa araw-araw na pagising sa umaga, ganito lagi ang routine ng buhay ko. Tatrabaho sa madaling araw sa pag-uwi bilang isang pao ng Egypt, Santa Cruz, Malanday. Minsan sometimes meron ako mga racket, kumakanta ako sa mga amateur singing contest. Sa mga kababayan ko po, sana magsikap tayo magtrabaho. Kung di tayo magsisikap, walang mangyayari sa buhay natin. Merry Christmas po sa ating lahat, mga OFW sa ibang bansa dito sa Pilipinas. Merry Christmas and Happy New Year to all. Say we're the best team in the country. Nakita ko yung bilyar, sabi ko, parang maganda. This sport is a woman's sport. Sa akin, pagka nasa tubig kayo lahat, pantay-pantay na yun. Pinoys are very passionate. Pinalakas ng pagsubok at pinatibay ng tagumpay. Mas titindi pa ang paghahatid ng storya mula sa mga atletang Pilipino tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Miss Laundry Day today, ha? Kunot noo ka ba kapag makapit, madikit at malupit ang mancha? All you need is pride, but mapahirapan ang self-concern pride. Easy at worry-free naman ang laundry. Sa Triple Stain Away Formula, tanggal ang matitinding mancha based on test sa chocolate, mud, and sabon and cotton. Gawa po ito ng ACS. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Binigay sa akin ng nobya ko isang basketball na bago. Sa pangalawang araw ng Pasko, binigay sa akin ng nobya ko 2 payong at isang basketball na bago. Sa Yun, no? ng Pasko, binigay sa Good morning ho, good morning, good morning. Gising ho, gising. 2 payong at
Sa mga naka-tune in ho sa atin ngayon na maagang namimili. Kanina marami ho tayong nadaan ng mga public markets na mahaba ho ang pila sa mga meat section. Siguro yung iba na nakapamili na kahapon o ng mga nagdaang araw na mga delata, pang fruit cocktail o kung ano pa mang mga iahanda mamayang alas 12. Marami ho sa ating mga kababayang Katoliko, mga Kristiyano, ang sasalubungin ng Pasko mamaya dahil sa tradisyon na ng mga Pilipino na magsagawa ng magsalo-salo, magbigay ng regalo sa Noche Buena. Ngayon hong December 24, mamaya ang hating gabi po yan na pagsalubong sa Kapaskuhan. Marami hong mga pumipila ngayon na pero hindi naman daw ho gaanong marami ang nagtaas. Makibalita nga tayo kung may pagkakataon sa Samahang Industriya ng Agrikultura kung meron ba, sapat ba supply ng karne? Hindi ba naapektuhan lahat? Napakarami hong inyong matatandaan na African swine fever nung mga nagdaang buwan na nakaapekto ho sa marami nating mga magbababoy, lalo na dyan sa Batangas. Good morning, Cavernillo Sianosa, mga suki natin to dyan sa Negros Occidental. Maria Cristi Alvaro, good morning. Tristan Gulay, Miss Becky Tezuka, good morning. Kay din kay Kawili Relador. Buwabati ng Merry Christmas sa pamilya Umali, Glenn, Sheila, Bebe, Rosali, Rafael, Leslie, Melda. Ngayon din kay John Tagarino, Antonio David, good morning po, good morning. Siyempre sa mga kasama natin taxi drivers ngayon na maagang pumapasada. At sa mga, sa kahapon umabot ho sa higit 200,000 ang pasahero dyan po sa PITX. At marami mga nagbabakasakali pa rin, mga chance passengers papuntang Bicol region dahil nung mga nakaraang araw pa sinabi na ng PITX na fully booked na, wala na nagpupunta sa mga ticketing booth dahil wala na may bentang ticket papuntang Bicol. Pero marami pa rin ho nagbabakasakali. Mamaya kamustahin natin ang sitwasyon dyan ho sa PITX. Jamie Tan, good morning. Gayon din kay Jose Reyes, Felix Venegas. Siya nga pala, tayo rin ho ay pwede ho kayo magpadala ng mensahe sa ating text line na 0919-282-6485. Ulitin ko lamang po ang ating text line 0919-282-6485. Maaari rin ho kayong magkomento sa aming Facebook streaming. Live po tayo sa DZRH News Facebook at DZRH News Television YouTube channel. Hinay-hinay lang ho sa mga nakainom kagabi. Nako, dami natin nadaan ng aksidente sa kalsada kaninang umaga habang tayo ay bumabiyahe. Kaya ingat-ingat ho lalo sa mga nagmomotor. Iwasan na ho muna natin bumiyahe lalo pag nakainom. Hayaan muna natin na mahimasmasan tayo. Ano ho? Yun din kay kay Maridel Furukawa ng nasa Japan din to. Good morning sa iyo. Ganyan din kay Romel Valenzuela, Garland Noel. Isang basketball na bago sa panglong araw ng Pasko. Mamaya babati pa tayo ng ating mga nakatutok sa atin. Diyan si Magdalena Grasa ng Taguig City. At bigyan daan muna natin ng iba pang mga balita buhat naman sa probinsya. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Dako muna tayo sa balita dyan sa Northern Samar. 2 patay, 3 ang kritikal sa salpukan ng sidecar at 10-wheeler truck. Nako, balita mula kay RH34 Jane Galid Bantayan. Jane. 2 naitalang namatay at 3 ang sugatan sa salpukan ng sidecar at isang 10-wheeler truck sa National Highway ng Barangay Imelda, Mondragon, Northern Samar sa gitna ng malakas walang tigil na pag-ulan noong araw ng Linggo. Dead on the spot ang driver ng sidecar, samantalang 3 sugatan kabilang ang isa pang namatay ay pawang mga pasahero ng nasabing sidecar.
Ang mga pasahero ay agad na isinugod sa ospital matapos na magtamo ng matinding sugat sa kanilang katawan. Ngunit isa dito na pasahero na babae ay diniklarang dead on arrival. Ayon sa report ng PNP, ang truck at sidecar ay nasa magkahiwalay o magkaibang direksyon at pagdating sa lugar umiwas sa baha ang sidecar at napunta ito sa kabilang linya ng kalsada kung saan nakakasalubong ang nasabing truck. Head-on ang dalawang sasakyan. Dead na spot ang driver ng sidecar at tumilapo naman ang mga pasahero na nagtamo ng matinding sugat sa kanilang katawan. Ang mga sugatan na pasahero ay isang 40 anyos na ginang, 13 anyos na estudyante at 44 anyos na salesman at isang babae na siyang diniklarang dead on arrival. Dinala ang driver ng truck sa Mondragon Municipal Police Station at ang dalawang sasakyan. Mula sa Aksyon Radyo Katarman sa lalawigan ng Northern Samar, RH34 Jane Galit Bantayan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Jane. 4:30 na ho ng umaga. Gising ho, gising. Magandang umaga, Pilipinas! Nasa bansa pa rin ang Typhoon Medium Range Capability Missile System ng Amerika. Yan ang kinumpirma ni Army Commanding General Lieutenant General Roy Galido sa kabila ng kamakailang pag-alma ng China at Russia sa pananatili nito sa Pilipinas dahil saan nila ay posibleng tensyong maidulot ng missile system sa rehiyon. Sanabi pa ni Galido, patuloy ang mga pagsasanay ng mga Pilipinong sundalo gamit ang naturang kagamitan. Wala rin anyang karapatan ng sino man o sitahin ang Pilipinas kung paano ito magpapalakas ng depensa. Pinag-aaralan ding gamitin ito sa major exercise gaya ng balikatan. Especially on technology and environmental adaptation. So training, just like what you experience, you may train one people or a set of group, but there are several tools that you have to train. There's a cycle rotation. So training is still being conducted and it will be always continuous because technology changes and that system adapts to technology. Una itong dinala sa Luzon nitong Abril para gamitin sa joint drills ng United States at Philippine Army. Samantala, pinatutuldukan ni Pangulong Bongbong Marcos sa sandatahang lakas ang cyberspace pinatututukan yun pong cyberspace ng bansa. Ayon kay AFP Chief of Staff General Romeo Bronner Jr., inatasan sila ng presidente na hindi lang ang cyber domain ng militar ang bantayan, kundi maging ang buong bansa. This is becoming a bigger threat to our country. So dahil medyo pinapalakas natin ang cyber security, so he asked the AFP to also look into protecting not just the AFP but the entire country. Yan po ang tinig ni AFP Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. Nabatid na kasama ang aspetong ito sa sinasabing pinapasok na malign influence ng China. Una nang sinabi ni Bronner na kasama rito ang banta ng illegal na pogo at issue ng espionage o spy ng mga kalabang dayuhan. Samantala, higit 3 milyong pisong cash naman natangay gwardiya ng bangko patay sa pang-hold up sa isang bangko sa Davao de Oro. Sa detalye, June Suter ng Aksyon Radyo Davao. June. Matagumpay na natangan ng dalawang hold-upper ang halagang 3,672,270 pesos na pera na nang hold up sa dalawang empleyado sa bangko sa tapat ng isang commercial establishment sa Puro 4 Barangay Poblacion Compostela, Davao de Oro, Lunes ng umaga, Disyembre 23, 2024. Ang nasabing pangyayari ay nagresulta sa kamatayan ng isang gwardiya na nakilalang si James Croscio, 24 anyos, nakatira sa Tamya, Compostela, Davao de Oro. Batay sa report, nag-assist ang gwardiya sa dalawang empleyado na kumuha ng perang i-deposit sa nasabing establishmento, ngunit bigla lang sinalubong at tinutukan ng baril sa mga armadong lalaki at sabay deklara ng hold up. Tinangkang pigilan ng gwardiya na si Crucio, kaya siya binaril ng suspek at napatay. Maliban sa pera, tinangay din ng mga suspek ang shotgun ng gwardiya. Sa follow-up operation ng kapulisan, na-recover ang shotgun sa gwardiya sa isang lugar sa Barangay Poblacion na may bakat ng dugo. Sa ngayon, patuloy ang investigasyon ng kapulisan habang hustisya naman ang isinisigaw ng pamilya ng gwardyang si Crucio. Ito si June Suter para
sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, June. Oy, magandang araw. Magandang umaga ho dyan sa mga kababayan natin sa Cotabato. Farida Karim, ganyan din kay Nieves Esplana ng Quezon Province, San Francisco. Feli Donato, good morning. Rebelito Magallones, happy holidays po. Idin kay Alberto Lalas ng Iligan City, Magdalena Pasion Graza ng Taguig. Ganyan din kay Evan Lang ng Las Vegas. Binabati ang kanyang pamilya. Happy holidays po sa inyo. Ganyan din kay Rolando Miranda de la Cruz, Teresa ng Guam, at kay Jamie Tan. Good morning ho, good morning, good morning. Sa iba pa ho nating good news, ngayon hong alas 4:35 ng umaga, hindi na kailangan pang magpakita ng medicine booklet ng mga senior citizens para makakuha ng 20% na diskwento sa pagbili ng gamot. Yan ang inanunsyo ni Health Assistant Secretary Albert Domingo alinsunod sa DOH Administrative Order No. 2024-0017 na pinirmahan ni Health Secretary Ted Herbosa. Sa panayam ng DZRH, sinabi rin ni Domingo na tanging reseta, senior citizen ID o anumang ID na may petsa ng kapanganakan ang kailangan lamang ipresenta sa pagbili ng mga gamot ng ating mga senior citizen. Simula ngayon ay hindi na po kailangan na magdala o magpakita ng purchase booklet para sa mga ating nakatatanda na senior citizens kapag sila ay gagamit ng 20% discount para sa gamot. Ang kailangan na po lamang ay yung ating senior ID or any national ID na merong birthday para malaman po ang edad. At ikalawa ay yung ating reseta wala sa ating doktor. Wala na hong booklet na kailangan dalhin. Yan ho ang tinig ni Assistant Secretary at Health Spokesperson Albert Domingo. So good news ho ito lalo sa mga lolo at lolo natin dyan, na mga nakikinig, ating mga suking senior citizen na nakatune in sa transistor radio ng DZRH 666 kHz. Ang atin hong mga lolo't lola, kayo ho na nakikinig sa amin ng mga senior citizens, hindi na ho kailangan pa magpresenta ng medicine booklet para ho makakuha ng 20% na diskwento sa inyong pagbili ng mga maintenance medicines. Kaya paalala ho, wag lamang hong kakalimutan ang inyo pong senior citizen ID o anuman pong ID na may petsa ho ng kapanganakan na nagpapatunay na kayo ho ay senior. At gayon din po kung ang gamot kinakailangan ho ng reseta, ipakita din ho natin yung mga reseta. Maganda umaga, Pilipinas! Isa namang rider sugatan matapos sumalpok sa isang van. Yun nga lang ho, shabu, marijuana, baril at patalim na kumpiska sa bayan ng Pilar, Bataan. Sa detalye balita mo, RH37 Dani Kumilang. Dani. Dobling malas ang sinapit ng isang rider, sugatan na nga matapos na bumangga ito sa isang van. Nakumpiskahan pa ito ng baril, shabu, marijuana at patalim sa JJ Linaw Road sa barangay Nagwaling, Pilar, Bataan. Ang suspect na bantay sarado ngayon sa Bataan General Hospital at nakaposas ay kinilala ito sa alias Leandro, 24 anyos, may asawa, residente ng barangay Parambagak, Bataan. Sa report ni Pilar Chief Police Major Larry Valencia, naganap ang aksidente at pagkaka-aresto sa suspect bandang alauna ng hapon, araw ng linggo. Ang suspect ay lulad umano ng Suzuki Rider na kulay itim na may plakang 307 RMM at aksidente bumangga ito sa kumakaliwang van. Rumespondi ang Pilar PNP sa nabanggit na lugar upang magbigay ng tulong at mag-imbestiga sa pangyayari. Habang kinakausap umano ang driver ng motorsiklo na bumangga na sugatan, hindi ito sumagot kaya humiling ang mga pulis na ipakita ang kanyang lisensya. Habang kinukuha nito ang kanyang pitaka, nahulog sa kanang bulsa umano ng jacket nito ang isang maliit na baril na .22 caliber. Agad itong tinanong kung mayroon itong kaukulang dokumento sa baril, ngunit nang hindi siya makapagpakita, agad siyang inaresto at ipinalam sa kanya ang kanyang mga karapatan at natuklasan sa pitaka nito ang sachet ng shabu at marijuana. Ang suspect ay agad na dinala sa Bataan General Hospital ng responding rescue medic. Bago isinagawa ang inventaryo,
sa mga nakumpiskang ebidensya. Kinasuhan ito kahapon ng paglabag sa RA 10591 at Section 11, Article 2 ng Republic Act 9165. Danny Kumilang, RS37, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Danny Kumilang. Alas 4:40 na ho ng umaga. Gising ho, gising. 20 minuto na lang. Alas 5 na ho ng umaga. Magandang umaga! Magandang umaga, Pilipinas! Nagpahayag naman ng pagkabahala si Senator Loren Legarda sa 12 bilyong pisong pagbawas sa budget ng Department of Education o DepEd para sa taong 2025. Ayon kay Legarda, ang maling hakbang na ito ay magdudulot ng negatibong epekto sa mga mag-aaral at guro at ngayon din sa kinabukasan ng bansa. Babala ng senador, nilalagay ng desisyong ito sa panganib ang pundasyon ng kaunlaran ng bansa. Lubos na nakakabahala din umano ang pagbabagong nagaganap sa mga prioridad ng gobyerno. Sa 12 bilyong pisong ikinalta sa budget ng DepEd, ang pinakamalaking nabawas ay ang 10 bilyong piso na nakalaan sana para sa DepEd Computerization Program. Isang mahalagang inisyatibo na layuning magbigay ng mga educational technical o technology package sa mga pampublikong paaralan kabilang ang IT, infrastructure, networking facilities at information systems. Ang programang ito na naaayon sa K-12 curriculum ay naglalayong paunlarin ang proseso ng pagtuturo upang bigyan ang mga mag-aaral ng kasanayang angkop para sa hinaharap. Bilang Commissioner ng 2nd Congressional Commission on Education, binigyan din ni Legarda na ang pagkakaltas sa budget ay magpapalawak ng digital divide lalo na sa mga komunidad na salat sa mga kagamitan. Binigyan din ni Legarda na dapat panindigan ng Estado ang pagbibigay prioridad sa edukasyon sa pamamagitan ng pagbibigay ng tuloy-tuloy na pondo para sa mga regular na programa na direktang pinakikinabangan ng mga mag-aaral at mga guro. Samantala, umangat naman ang satisfaction at trust ratings ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Base sa resulta ng survey ng Tangere, nakapagtala si PBBM ng satisfaction rating na 47.90% mula sa 47.30% at trust rating na 60.10% mula sa 59.60%. Ang pag-angat ng satisfaction at trust rating ni PBBM ay itinulak ng pagtaas sa Northern Luzon at mga respondent na nasa edad 18 hanggang 50 anyos. Nakapagtala naman ng 32.7 dissatisfaction rating si PBBM na itinulak ng resulta ng survey mula sa Mindanao at mga edad 51 anyos pataas. Ang distrust rating ni PBBM ay 25.3%. Samantala, si Speaker Romualdez naman ay nakapagtala ng 47.9 satisfaction rating. Yan po'y tumaas mula sa 47.3%. Ang kanyang trust rating ay naitala naman sa 58.2% na umakyat mula sa 57.4%. Ang dissatisfaction rating ni Speaker Romualdez ay 25.26. Samantalang ang distrust rating nito ay 22.7%. Ang survey po ay ginawa mula December 16 hanggang 19 gamit ang mobile-based respondents application. Mayroon itong 2,000 sample size at margin of error na positive-negative 2.20% at 95% na confidence level. Kaugnay ho niyan, sa survey pa rin ho ng Tangere, bumaba ang satisfaction at trust rating ni Vice President Sara Duterte. Base sa nasabing survey, nakapagtala ang VP Sara ng 45.5% satisfaction rating na bumaba mula sa 47.5%. Pinakamataas pa rin ang satisfaction at trust ratings ng Vice Presidente sa Mindanao. Tumaas naman ang dissatisfaction rating ni VP Sara sa 36.5% mula sa 36.8%. Ang trust rating naman ay bumaba sa 53.4% mula 55.5% habang ang distrust rating ay tumaas sa 27% mula 26.5%. Ang pagtaas sa dissatisfaction at distrust rating ay bunsod ng nakuha nitong rating sa Central Luzon, Northern Luzon, Southern Luzon at Metro Manila. Maganda umaga, Pilipinas!
Balita tayo muli mula sa probinsya ngayon hong 16 na minuto na lang at alas 5 na ng umaga. Isang lalaki ang binaril at nakaligtas at ginagamot ngayon sa bayan ng Alang-Alang sa Leyte. RH32 Jimmy Angay-Angay sa detalye. Jimmy. Isang lalaki binaril, hindi pa kilala ang mga sospek sa bayan ng Alang-Alang, Leyte, ginagamot sa ospital. Kilala ng Philippine National Police ang biktima, si alias Del 22 Anyos, residente ng Barangay Hupit, Alang-Alang, Leyte. Nangyari ang insidente alas 8:20 ng gabi sa naturang bayan. Sa investigasyon ng PNP, ang biktima ay sumundot sa kaniyang asawa galing sa trabaho ng tambangan ng mga sospek. Itinakbo ang biktima sa ospital para malapatan ng kakulang lunas. Sa kasalukuyan, patuloy naman tinutugis ng PNP ang mga sospek. Lahat dito sa DYV Election Radyo Tacloban. Ito si RH32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Ay, Lazy J. Fernandez ng Occidental Mindoro, gayon din kay Jaime Miranda, Joseph Dogilio at Romeo Asi ng Alberta, Canada. Good morning ho, good morning. Oras dito sa Pilipinas, alas 4:46 ng umaga. RH number 1. Para ho sa mga may lakad, huwag kalimutan magbaon ng proteksyon laban po sa mikrobyo. Dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories. Pero okay na okay din po sa mga households. Very effective yan sa disinfection at sterilization. Ganyan na bagsik ang family, 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo ang ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improve cologne. Yun po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga komadrona for sponge beating and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang DZRH book na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. May shea butter na pampalambot ang kuti sa presyong abot kaya 12.50 SRP. Kaya naman recommended ito ng Philippine Nurses Association. Kaya mga misis ay challenge yung subukan ng Shield Bath Soak. Galit sa sakit, may malasakit. Sulit na sulit. Magandang umaga, Pilipinas! Kabilis ng oras, 10 minuto na lang ho. Alas 5 na ng umaga. Gising, gising, gising! Magandang umaga, Pilipinas! Marami hong mga nakapila ho ngayon sa iba't ibang mga palengke na gustong bumili ng fresh na karne na ihahain ho mamaya. Sana sapat ho ang supply, pero hindi, maganda rin namang mamili sa mga supermarket. Wala namang kaso yan basta nakalagay sa freezer. Ngayon nga lang, hindi nawawala ang hamon pag ganito hong bisperas ng Pasko. 10 minuto ho makalipas ang 10 minuto bago mag-alas 5 ng umaga. Kung ngayon ang eleksyon, sigurado na ang panalo pagka panalo ni Attorney Jamie Bondoc sa pagkasenador. Yan ay matapos ang pamamayagpag sa ikatlong sigwada ng Senatorial Preference Survey na isinagawa ng ArcLight mula December 17 hanggang December 20. Sa 66 na senatorial candidates na isinama sa survey, nakuha ni Attorney Jamie Bondoc ang pang-7 pwesto, habang una't ikalawa ang kaalyado niyang sina Senator Christopher Bongo at Ronald Bato de la Rosa. Sa naunang survey ng ArcLight, matatandaan na tanging ang abogadong si Jamie Bondoc ang nakapasok sa Magic 12 mula sa mga senatorial aspirant na suportado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Isa sa mga naging inspirasyon ni Attorney Jamie Bondoc sa may pusong pagseserbisyo publiko si dating Presidente Digong, at sa katunayan ay nais niya raw na pagtibayin ang best of the best ng Duterte principles sakaling palarin sa halalan. Kabilang pa sa mga bitbit na plataforma ni Attorney Jamie Bondoc ang pag-institutionalize sa anti-corruption policies,
pagbabalik diplomasya sa lehislatura, pag-criminalize ng hospital detention at pagsugpo sa kagutuman lalo sa mga bata. Samantala, isinumite na ng National Bureau of Investigation o NBI sa unang bahagi ng Enero 2025 ang fact-finding report sa reklamo laban kay Vice President Sara Duterte. Kaugnay ito sa pahayag ng Vice Presidente na may inutusan na siyang papatay kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez kung may pumatay sa kanya. Pero sa panayam sa programang 2x2, sinabi ni NBI Director Jimmy Santiago, dilinaw nitong bukas pa rin ang pinto ng tanggapan para sa Vice Presidente sakaling gusto nitong magpaliwanag. By first week o second week ng January, ipapile na namin sa DOJ ang aming findings, ang aming report at yun po. Pero in the interim, hanggat hindi pa natatapos, hindi pa nagpa-finalize, kung biglang tumawag sa akin si ma'am, Director, pupunta ako dyan, gusto kong sumagot ng mga katanungan nyo, ay welcome po yun. But then, wala pong another setting. Yun lang po, yung voluntary na lang po kay ma'am. Matatandaang 2 beses inisnab ni VP Sara ang sabina ng NBI na layong bigyan siya ng pagkakataon upang maipaliwanag ang kanyang panig. Magandang umaga, Pilipinas! Sa iba pang mga balita, isa namang motorcycle rider ang nasawi matapos sumalpok sa kasalubong na truck sa Malasique, Pangasinan. RH38 Freddy Fardo sa detalye. Freddy. Hindi na umabot ng buhay sa paggamutan ng isang 42 anyos na lalaki na sakay ng motorsiklo matapos nitong makabangga ng kasalubong na truck sa provincial road ng barangay Larig-Larig, Malasique. Sa ulat ni OIC Chief of Police Lieutenant Colonel Francisco Sawadan Jr., alas 8 ng gabi pinabagtas ng biktima na kinilalang si Edmond Glanida, 40 anyos, residente ng poblasyon, ang naturang lansangan nang umano'y pumasok ito sa linya ng kasalubong na truck dahilan ng kanilang banggaan. Nadala pa ito sa Malasique Municipal Hospital, subalit idineklarang dishonorable na ng attending physician. Sa ngayon ay nasa kustodi ng Malasique Police Station ang truck at driver nito para sa kaukulang disposisyon. Ito si Freddy Pardo, RH38 nag-uulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Freddy Fajardo. Samantala, 5 minuto na lang ho, alas 5 na ng umaga, inilutang ni Senadora Amy Marcos na tila nagagamit umano ang ilang bahagi ng panukalang pambansang budget sa vote buying ngayong malapit na ang 2025 midterm elections. Ayon sa atin ni Pangulong Bongbong Marcos, masyadong halata ang mga nagsingit sa national budget dahil imbis na iprioridad ng edukasyon, kalusugan at serbisyong panlipunan, mas binabura ng mga ito ang hindi malinaw na proyekto. Nanindigan ng mambabatas na dapat repasuhin ang ratipikado ng pambansang budget upang masiguro na hindi ito pumapabor para sa interes ng iilan lamang habang nagdurusa ang nakararaming Pilipino. Nakahanda si Senadora Marcos na magtrabaho kahit Pasko basta't maibalik lamang sa Bicameral Conference Committee ang final version ng House Bill No. 10800 o ang proposed 6.352 trilyong national budget. Idiniin ng Presidential Sister na mahigit 60,000 nagdadialysis sa National Kidney and Transplant Institute ang tinanggalan ng tulong ng pamahalaan matapos i-zero ang subsidiya ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth. Pinagdamutan din anya ng Kongreso ang mga guro't mag-aaral ng tapyasan ng 11.570 bilyong piso ang budget ng Department of Education, kabilang na ang pondo para sa computerization program. Dagdag pa ni Senadora Amy, hindi rin nakaligtas ang DA o Department of Agriculture matapos bawasan ng 22.363 bilyong piso ang kanilang budget, kabilang na ang 9.6 bilyon para sa National Rice Program ng ahensya. Samantala, ginawa naman ni Senator Lito Lapid ng plaque
plaque of recognition mula sa DZRH Operation Tulong para sa malaking ambag niya sa kanyang pagkakawang gawa sa mga kababayang nangangailangan ng tulong. Noon po itong Biyernes, December 20, kinilala ng DZRH si Senator Lito Lapid sa mabilis na pag-aksyon sa mga mahihirap na pasyenteng nasa pagamutan at nangangailangan ng pambili ng mga gamot, wheelchairs at iba pa. Agad din tumugon si Senator Lapid sa mga feeding program ng DZRH Operation Tulong at paghahatid ng mga relief goods mula sa kaagapay nitong PAGCOR, PCSO at DSWD sa mga nasalanta ng sunod-sunod na bagyo sa Luzon, pagputok ng Taal at Mayon, gayon din sa mga nasunugan sa Metro Manila tulad sa Isla Puting Bato sa Tondo, Maynila, Sitio Napico sa Barangay Manggahan, Pasig City, gayon din sa Mandaluyong, Santa Mesa sa Maynila at Bacoor sa Cavite. Kinilala rin ng himpilan ng radyo DZRH ang ginawang pagtulong ni Senator Lapid sa isang pinalad na pasyenteng bulag na nangailangan ng tulong sa pagbabayad ng kanyang hospital bills matapos siyang makonfine ng ilang araw. Agad na nakalabas ang pasyente nang sagutin ni Senator Lapid ang kanyang balanse sa isang ospital sa Tanza, Cavite. 2 minuto na lang ho, alas 5 na ng umaga. Sa balita ho natin mula sa probinsya, isa pang balita na ito. Balita ho balik tayo dito sa Metro Manila. 2025 national budget lalagdaan na ni Pangulong Bongbong Marcos. Balita mula sa Senado ni RH28, Lakay Raymond Dadpaas. Lakay Raymond. Matutuloy na ang paglagda ni Pangulong Bongbong Marcos sa 6.352 trillion pesos na 2025 national budget. Ito ay gaganapin sa December 30, 9:30 ng umaga sa Malacanang. Batay ito sa advisory na ipinadala ng Presidential Legislative Liaison Office o PLLO sa mga senador at kanilang mga staff. Kailangan lang maisumite ang confirmation ng kanilang attendance sa December 26, 2024. Bagamat limitado lamang ang maaring isama ng mga senador dahil sa kakulangan ng espasyo. Nauna ng kinansela ang dapat ay signing ng national budget noong December 20 dahil kailangan mo ng pag-aralan ng Malacanang kabuuan nito. Sa mga nakaraang araw ay masusi itong binusisi ng Pangulo kasama ng Office of the Executive Secretary, ang National Economic and Development Authority UNED at Department of Public Works and Highways o DPWH. Kung ano man ang pagbabago sa 2025 national budget ay hindi pa inilalahad. Matatandaan na naging kontrobersyal ang ilang mga bahagi ng national budget dahil sa mga tinapyasan at dinagdagan ng pondo. Kabilang sa tinapyasan ang 12 bilyong pisong budget ng Department of Education, 30 billion sa mga state universities and colleges, 15 billion sa AFP Modernization Program, 74 billion sa PhilHealth Subsidy at iba pa. Habang dinagdagan ng 288 billion pesos ang budget ng Department of Public Works and Highways. Ito si RH28, Raymond Dadpaas para sa DZRH sa Una sa Pilipinas, Una sa Pilipino. Maganda umaga, Pilipinas! Alas 5 na ho ng umaga. Ako po si Lisa Macuha Elizalde na nag-aanyaya sa inyong samahan kaming muli sa pagbabalik ng Art to Art alas 3:30 ng hapon dito sa DZRH Radio at DZRH News Television. Usapang sining at kultura para sa lahat tuwing araw ng linggo. Huwag kaligtaan. Pinas. DZRH, magandang umaga Pilipinas sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Balmones. Magandang umaga Pilipinas.
Sa ulo ho ng ating mga balita, mga nabibiktima ng paputok sumipa pa sa 17. 30% ng Noche Buena items maliit lang ang naging pagtaas ayon sa DTI. US MRC missile na ipinrotesta ng China nasa Pilipinas pa rin. Pangulong Bongbong Marcos inatasan ang militar na palakasin ng cybersecurity ng bansa. Higit pisong taas presyo sa diesel, umarangkada na po ngayong araw. At maulang panahon ngayong bisperas at Kapaskuhan, mararanasan ho sa Metro Manila at ilang bahagi ng Luzon, epekto ng amihan at shear line. Sa pangalan ho ni Kuya Angelo Palmones, inyo pa rin hong nakakasama sa Magandang Umaga Pilipinas, ngayon pong December 24, 2024. Ito po si Yuel Reyes. Magandang Umaga Pilipinas! Sama na natin si Ms. Rhea Torres ng DOST Pag-asa. Ma'am Rhea, magandang umaga po. Magandang umaga po Sir Yuel. Good morning po sa ating mga taga-subaybay sa magiging lagay po ng panahon dito sa ating bansa ngayong araw. Sa ngayon po, although may binabantayan po tayong bagyo na si dating bagyong Romina na nasa labas na po ang ating Philippine Air Responsibility, ay wala na po itong direktang epekto kahit na anong epekto sa anumang bahagi po ng ating bansa. Ngunit asahan pa rin po natin yung maulan na panahon sa malaking bahagi po ng Luzon at Visayas, dulot ng patuloy na pag-iral ng hanging amihan, pati na rin po nitong shear line, yung pagsasalubong ng malamig at mainit na hangin. Dito po sa may bahagi ng Eastern Visayas, sa Bicol Region, Calabarzon at Mimaropa, asahan po natin yung mga moderate to heavy na mga pagulan, dulot po ng epekto nitong shear lines. Magiging makulimlim po yung panahon natin dito sa mga nabanggit na lugar. At sa bahagi naman po ng Metro Manila, or dito po sa Metro Manila, Cagayan Valley, sa Cordillera Administrative Region, ganyan din yung mga karatig na probinsya ng Aurora, Bulacan at Nueva Ecija. Magiging maulap din po yung kalangitan at possible po yung mga light to moderate na mga pag-ulan, dulot naman ng epekto ng hanging amihan. Samantalang sa nalalabing bahagi naman po ng ating bansa, sa may areas po ng Visayas or the rest of Visayas and Mindanao, generally fair weather po yung possible na weather condition po natin, except na lamang po yung mga biglaan o mga panandali ang buhos ng ulan, dulot po ng mga localized na thunderstorms. At dito naman po sa nalalabing bahagi ng Luzon ay makakaranas naman po tayo ng mga biglaan, ng mga panandali ang mahihina mga pagulan o mga pag-ambon, dulot po ng epekto ng hanging amihan. At asahan po natin itong mga areas po nito, makakaranas pa rin po ng mga pagulan hanggang bukas po yan sa darating na Pasko. So doble ingat po sa ating mga kababayan, especially po sa may bahagi ng Calabarzon at Bicol Region, maaaring maranasan po natin yung malalakas na buhos ng ulan na posible naman po magdulot ng mga pagbaha o pagguho ng lupa. So ingat po sa ating mga kababayan, especially po yung mga nagsisiuwian na po sa kani-kanilang mga probinsya. At sa kalagayan naman po ng ating karagatan, meron po tayong babala ng matataas mga pag-alon sa dagat baybayin po ng Ilocos Norte, as well as sa northern and eastern coast ng Polillo Islands dyan po sa Quezon at sa Catanduanes. So delikado pong pumalaot, lalong-lalo na po sa ating mga kababayan na may mga maliit na sakyang pandagat. Opo, Ma'am Rhea, dito sa may bandang bahagi naman ng Batangas, yung port natin dyan, ligtas naman pong pumalaot. Yes po, tama po. Although moderate to rough sea conditions po, so iba yung pag-iingat na lamang po dyan sa mga papalaot po dyan. Pero yun po, hindi naman po gaano kataas yung alon, kaya wala po tayong gale warning po sa area po na yan. Alright, kaya wag nang kakalimutan din ng ating mga kababayan na lalabas ngayong Kapaskuhan na magdala ng kapote para sa mga nagmomotor at pananggalang sa ulan sa mga lalabas. Yes po, tama po. Maraming salamat po, Ma'am Rhea. Good morning. Yes po, maraming salamat din po. Merry Christmas po. Magandang Umaga Pilipinas! Si Ma'am Rhea Torres ng DOST Pag-asa. Anim na minuto ho makalipas ang alas 5 ng umaga. Sa iba pa ho nating mga balita, hindi idedeklara ni Pangulong Bongbong Marcos ang December 26, 2024 bilang holiday. Paglilinaw ng Presidential Communications Office, tanging ang idineklara lang bilang holidays ay ang December 24 at 25 na bisperas at mismong araw ng Kapaskuhan, habang regular holidays din ang December 30 o Rizal Day at Enero 1 o New Year's Day, at special non-working day naman ang December 31 o huling araw ng 2024.
Magugunitang noong 2023, dineklara ni PBBM ang December 26 ang unang araw ng pagkatapos ng Pasko bilang special non-working day sa bansa upang magkaroon ng bawat pamilya ng sapat na oras para magkasama. Pero ngayong taon ay hindi deklaradong holiday ang December 26, 2024. Samantala, hindi na nagsagawa ng Christmas party ang tanggapan ng National Bureau of Investigation o NBI. Sa halip ang kanilang pondo para sa party ay inilaan na lamang sa pagbili ng bigas at mga laruan bilang donasyon ng ahensya sa Department of Social Welfare and Development na siyang nangangalaga sa pagbibigay ng sa mga biktima ng bagyo. Sa Butil at Tuwang Handog ay Pag-asa event ng NBI na isinagawa sa kanilang tanggapan sa Pasay City. Pinangunahan mismo ni NBI Director Judge Jimmy Santiago ang pagbibigay sa DSWD ng kanilang mga donasyon. Nakatakda sanang ganapin ang Christmas party ng NBI sa PICC pero bunsod ng panawagan ni Pangulong Bongbong Marcos na huwag gawing magarbo ang mga Christmas party ay nagdesisyon silang kanselahin ito at ibigay na lamang sa mga biktima ng bagyo. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Alas 5:08 minuto makalipas ang alas 5, nyo pa rin nakakasama si Yuel Reyes sa pangalan ni Kuya Angelo Palmones. At kanina nga, nababanggit natin na dagsana maging yung mga pasahero na umuwi sa kanilang mga probinsya sa pamamagitan ng iba't ibang terminal. Meron sa PITX, iba't ibang mga bus terminals dito sa Quezon City, sa Pasay, at kung Roro vessels naman o magbabarko dyan sa Batangas Pier. Ngayon merong lumapit sa atin na nananawagan na gustong ipabatid din at meron daw ang nangyayari na gulangan dyan sa Batangas Port. Siya na nga bahala magkwento sa atin at itatago natin sa pangalang Danny. Danny, magandang umaga sa iyo. Si Yuel Reyes ito sa DZRH. Hello, Danny. Itatago ka namin sa pangalang Danny. Okay lang ba sa iyo? Ito po, pumapasok naman yung audio. Hello, Danny? Hello? I-re-establish natin ulit yung linya niya. Pero may binabanggit siya sa atin habang off-air kanina. Yun papasok na didinig natin yung background kaya lang di siya sumasagot yung nangyayari dyan sa Batangas Port. Kung ano yun, bahala na siya magkwento sa atin at meron tayong mga follow-up questions din sa kanya. Magandang umaga, Pilipinas! Batiin muna natin, nakikinig ngayon si Dan Marquez ng Zambales, Castillejo, Zambales. Ngayon din si Ramon Gundran, Este Padilla at Nora Rodriguez. Samantala, pinaalalahanan naman po ng Food and Drug Administration o FDA ang publiko lalo na ang mga magulang na iwasan ang pagreregalo sa mga bata na mga laruang may maliliit na detachable parts na posibleng maging choking hazards o machoko yung atin mga chikiting. Paliwanag ng FDA, ang maliliit na mga bata na nasa edad 3 taong gulang pababa ay kadalasang may hand-to-mouth habit o isinusubo sa tuwing sila'y naglalaro o sa tuwing may nahawakan. Ang ganitong habit ay maaaring mauwi sa aksidente, paglunok ng mga bagay na delikado sa buhay ng mga bata. Payo ng ahensya, laging bantayan ng mga magulang ang kanilang mga anak at pumili ng mga bagay na maaari nilang paglaruan ng ligtas at maging harmless para sa kanila. Samantala, tiniyak naman ni House Assistant Majority Leader Jude Asidre na tututukan ng Kamara ang pagrepaso ng Charter ng PhilHealth oras na magbalik sesyon ng Kongreso sa Enero.
Ito'y upang maibigay ang tamang benepisyo sa mga miyembro nito. Ayon kay Asidre, hindi kasi napag-aralan ang case rates ng PhilHealth sa loob ng 12 taon. Wala ring pinagbago sa pinabayaran sa bawat package hanggang noong nakaraang taon. Bukod pa rito ang kabiguang silipin ng Administrasyong Duterte ang mga benepisyo ng PhilHealth lalo na noong kasagsagan ng COVID-19 pandemic. Although hindi pa ako masyadong kumbinsido, hindi pa ako masyadong masaya, kasi kung iisipin yung tinaasin ng 30%, yun lang yung nawala na inflation adjustment. Nung hindi natin kinorek ang PhilHealth case rates in the last 12 years. Especially in the last 6 years, kung kailan tayo merong public health emergency. Remember, kung igagastusin ng PhilHealth, yung fact na maraming pera ang PhilHealth, indikasyon po yun na may mali somewhere. Samantala, pinuna rin ni Asidre ang pagtriple ng sweldo ng mga executive officers ng PhilHealth noong pandemic, samantalang hindi nadagdagan ng benepisyo ng mga miyembro nito. Tatanggap naman ng financial assistance na nagkakahalaga ng 1 milyong piso bawat isa ang 4 na biktima ng palit-ulo scam ng isang ospital sa Valenzuela City. Inanunsyo mismo ni Valenzuela Mayor Wes Gatchalian ang kanilang naging resolusyon ng ACE Medical Center upang bigyan ng closure ang naturang kaso. Ayon kay Gatchalian, napagkasunduan ng local government unit at ng ospital ang pag-aabot ng ACE Medical Center ng tig 1 milyong piso sa kanilang mga biktima. Noong Abril, isiniwalat mismo ng LGU ang illegal na pagkulong ng mga tauhan ng ACE Medical Center sa kapamilya ng kanilang mga pasyente na hindi makapagbayad ng bill sa ospital. Ilan sa kanila ay sina Lovero Magtangob na hindi pinayagan na lumabas na ospital matapos na walang maipambayad sa bill ng kanyang hipag na na-confine doon dahil sa hirap na paghinga kung saan namatay din kamakailan. Gayon din si Richelle May Pepito Alvaro na hindi rin pinayagang umalis na ospital upang bumili ng pagkain dahil bigo siyang bayaran ang medical bills ng kanyang namatay na mister. Isinusulong naman ni Senadora Amy Marcos na mapalakas pa ang mga pelikulang Pilipino at hinimok ang publikong suportahan ng mga kalahok sa Metro Manila Film Festival o MMFF. Idiniin niya na hindi lamang ito para sa kasiyahan kundi pagkakataon ng mga filmmaker na magpakitang gilas at itampok ang galing ng mga Pilipino. Bilang tagapagtaguyod ng Philippine Creative Industries Development Act, buo ang loob ni Senator Amy sa pagpapalago ng creative industries upang magbigay ng trabaho, proteksyon sa mga manggagawa at magbukas ng mas maraming oportunidad para sa mga artista at creators sa bansa. Naglunsad din si Senator Amy kasama ang DTI ng Young Creatives Challenge o YC2 na layuning palakasin ng creative industry. Bilang dating Director General ng Experimental Cinema of the Philippines, ibinandera ni Senator Marcos ang iconic na pelikulang Himala sa Pandesal Forum kamakailan. Matatandaan umabot ang tagumpay ng nasabing pelikula sa buong mundo, kabilang ang pagkilala ng CNN bilang Best Asia Pacific Film of All Time sa 2008 Asia Pacific Screen Awards. Idiniin ni Senator Marcos na hindi lamang kwento ni Elsa ang Himala, kundi kwento ng pagsubok, pag-asa at pananampalataya ng bawat Pilipino at simbolo ng ating lakas at tapang bilang isang bayan. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Mamaya ho, babalikan natin yung makakausap natin dyan sa Batangas Sports. Standby lang at ilan pa hong mga balita mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Oras ho natin, alas 5:22 ng umaga. Balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas!
Alas 5:30 na ho, ang bilis ng oras, alas 5:30 ng umaga sa mga kababayan ho natin na maagang bumabiyahe ngayon, sa mga kagagaling lang na simbang gabi, ingat-ingat ho sa pag-uwi lalo na ho sabi ng Pag-asa ho kanina, ulitin lang ho natin, asahan ho na magiging maulan ng araw na ito dito ho sa Calabarzon Region, gayon din sa ilang lugar sa Metro Manila, gayon din sa Bicol Region at bukas din December 25. Samantala, wala pa rin namang nakakakuha ng ating Mahiwagang tunog. Yan ho ang ating mahiwagang tunog ngayon hong December 20. Yan pa rin naman yung dati at wala pang nakakakuha. Wala mo ng clue dahil wala ngayon si Kuya Angelo Palmones. Pero yan ho ang ating mahiwagang tunog para ho sa inyong mga kasagutan. Maaari nyo po ipadala sa Mahiwagang Tunog text line 0919-282-6485. Yan ho ang ating Mahiwagang Tunog 0919-282-6485. Padala lamang ho inyong sagot, empty space, inyong pangalan at address at sagot at ipadala sa 0919-282-6485. Magandang umaga, Pilipinas! Nababanggit ho natin yun hong good news kanina sa ating mga lola at lolo na hindi na kailangan pang magdala ng booklet para ma-avail yun hong 20% discount para sa pagbili ng kanilang mga gamot, lalo na ng mga maintenance medicines. Pero ang pangamba nga ho ng iilan dyan, kailangan i-regulate yung overbuying ng gamot. Madali lamang yan magkaroon lang ng centralized system para dyan. Pero bukod sa good news na yan para sa mga lolo't lola, good news din ho dahil mamayang gabi na ho ang simula ng toll holiday naman para sa mga expressway na dinadaanan ho natin, na partikular ho dito ho sa North Luzon Expressway, NLEX. Gayon din sa NLEX Connector, Subic-Clark-Tarlac Expressway o SCTEX. Gayon din ho sa Cavite-Laguna Expressway, CALAX, at Manila-Cavite Expressway o Cavitex. Ito ho yung mga pinapatakbo ng Metro Pacific Tollway Corporation. Gayon din ho, nag-anunsyo ang San Miguel Corporation noon pang December 20. Pero ito ho yung bago. Mamaya hong sa mga nabanggit ko na yan, magsisimula po ang toll holiday. Ibig sabihin, walang babayaran. Mapa Class 1, Class 2 o Class 3 vehicles. Pwedeng dumaan ng libre. Mamaya hong alas 10 ng gabi, December 24, at tatagal ng alas 6 ng umaga bukas, December 25. Yan ho para sa MPTC o Metro Pacific Tollways Corporation. Samantala ang toll-free exits naman para dyan sa pag-aari naman ng San Miguel Corporation, na particular ho sa Skyway, NAIA Expressway o NAIAX, yun ding South Luzon Expressway o SLEX, gayon din sa Star Tollway, Tarlac, Pangasinan, La Union Expressway o TPLEX sa mga gagawin ng Baguio, o di kaya naman Panorte. Toll holiday din ho mamaya December 24, ngayong araw po yan, alas 10 ng gabi, natatagal bukas alas 6 ng umaga, December 25, at magpapatuloy ho yan ng 10 p.m. ng December 31 hanggang alas 6 ng Enero 1, 2025, para mas mahaba ngayon kumpara nung mga nakaraang taon. Dati hanggang ilang oras lang yung saktong alas 12 mismo Pero yan ho, good news sa mga ating mga kapwa motorista na libre ho ang pagdaan sa mga nabanggit na expressway mamayang alas 10 hanggang alas 6 ng umaga bukas. Magandang umaga, Pilipinas! Pulis na masasangkot sa indiscriminate firing sa Central Luzon, binabalaan ng kanilang Regional Director RH25, Ms. Grace Sansano. Ms. Grace, good morning. Good morning, Yuel. Makaharap sa pagkadismiso sa serbisyo ang sinumang pulis na masasangkot sa indiscriminate firing o ang pagpapuputok ng baril ngayong Pasko at pagsalubong ng bagong taon. Ito ang mahigpit na babala ng Pro 3 Regional Director na si Police Brigadier General Rodrigo Maranan, alinsunod sa direktiba ng PNP Chief Police General Romel Francisco Marvil. Ang pagbabawal na sa paggamit ng baril ng mga PNP personnel sa pagdiriwang ngayong holiday season. Idinagdag pa niya na tuwing bagong taon, maraming pulis ang nasasangkot
sa insidente ng indiscriminate firing. Bagamat bumaba ito sa mga nakalipas na mga taon at na nagiging sanhinga ng mga ligaw na bala at insidente ng pagkasugat at pagkamatay. Mahigpit ding utos ng PNP laban sa paggamit ng mga pinagbabawal na mga putok sa mga miyembro nito. Hinikayat ang publiko na gumamit ng alternatibong paraan sa pagsalubong ng bagong taon, tulad ng pagpapatunog ng musika, gayon din ang pagsisindi ng fireworks sa common fireworks display at yung pagpito at paggamit ng torotot. Ngayon ay matatandaan naman na kahapon, isang pagawaan ng paputok sa bayan ng Santa Maria ang nahulihan ng mga illegal na paputok sa pamamagitan ng online selling. Yan ang ating update. Ito si RH25, Grace Vera Sansano. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat. Balita mula sa Central Luzon ni RH25, Miss Grace Sansano. Tsaka yun yung di ba, yung mga nakaraang taon nababalitaan natin pero parang hindi na naging practice ulit. Yung nilalagyan ng selyo, yung mga baril at pinipirmahan ng kanilang mga hepe para matiyak na walang magpapaputok. Alas 5:37 na ho ng umaga, inamin ng Energy Regulatory Commission o ERC ang kawalan nila ng panuntunan matapos bigong maaprubahan sa oras ang 4th Regulatory Reset Application ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. Ito ang inamin ni ERC Chairperson Mona Lisa Dimolanta sa pagdinig ng House Committee on Legislative Franchises matapos maglapse ang 3rd regulatory period. Base kasi sa orihinal na timeline, ang ika-4 at ika-5 regulatory reset ng NGCP ay dapat sumaklaw sa mga taong 2016 hanggang 2020, 2021 hanggang 2025. Pero binago ng ERC ang timeline ng pag-reset ng regulasyon sa 2016 hanggang 2022 at 2023 hanggang 2027. Nang tanungin ni House Committee on Legislative Franchises Chairperson Gus Tambunting kung anong panuntunan ang dapat sundin ng NGCP, inamin ni Dimolanta na dapat resolbahin ng ERC ang 4th regulatory reset imbis na dumipende sa interim arrangements. Gayunman nanindigan ng NGCP na walang delay sa kanilang transmission infrastructure projects. Arestado na ng Criminal Investigation and Detection Group ang 4 sa 13 sospek sa gang rape slays sa Oslob, Cebu. Kinilala ni CIDG Director Brigadier General Nicolas Torre III ang mga nahuli sa mga alias na Luis, Cyril, Tristan at Kent. Pawang mga dayo galing sa bayan ng Dalaguete. Batay sa report, nangyari ang pangahalay noong December 9 sa isang piyestahan matapos painumin ng 13 persons of interest ang biktimang si Annalyn na nanonood lang ng Oslob Grand Fiesta. Nagawa pang isumbong ni Annalyn at kanyang ina sa pulisya ang pangyayari noong December 12 pero binawian din ng buhay ang minor de edad matapos ang ilang araw. Nasa kustodiya na ng CIDG Regional Field Office 7 ang 4 na maharap sa kasong statutory rape at homicide. Patuloy naman ang hot pursuit operation ng CIDG laban sa iba pang sospek alinsunod sa direktiba ni PNP Chief General Romel Francisco Marbil. Alas 5:39, sugatan ng 2 katao sa Quezon City Hall matapos na aksidenteng bumutok ang baril ng isang tauhan ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP. Ayon kay BJMP spokesperson J-Rex Bustinera, nasa City Hall kahapon na umaga ang ilang tauhan ng BJMP upang tumanggap sana ng regalo mula sa pamahalaang lungsod. Pero habang idinideposito ng isa sa BJMP personnel ang kanyang armas, ay aksidente itong pumutok at 2 ang tinamaan. Isinugod sa ospital ang mga biktima habang hawak na ng Quezon City Police District ang hindi pinangalan ng BJMP officer. Tiniyak naman ni Bustinera na mananagot ang kanilang tauhan kapag napatunayan na may nangyaring kapabayaan sa naturang insidente. 20 minuto bago alas 6 ng umaga, arestado ang 6 na miyembro ng Gun for Hire Criminal Group sa pagsalakay ng pulisya sa pinagtataguan ng mga ito sa Caloocan City.
Nakumpiska rin sa kanila ang matataas na kalibre ng armas na kanilang ginagamit sa krimen. Kinilala ng Northern Police District ang leader umano ng Alcandara Gun for Hire criminal gang na kabilang sa mga nahuli na si alias Tomboy na residente sa syudad. Habang kasama niya sina alias Jarvis Rani at Renzo na pawang mga taga-Tondo, Maynila at sina alias Roel at Jerry na mga residente naman ng Binangonan, Rizal. Sinalakay ng mga pulis ang kanilang kuta sa barangay Marulas noong Sabado matapos nasilbihan ng warrant of arrest si alias Tomboy na akusado rin sa kasong murder. I-turn over na ng NPD o Northern Police District sa kanilang forensic unit ang mga armas upang isailalim sa ballistic examination. Meron na lamang po tayong 19 na minuto bago mag-alas 6 ng umaga. May kakamustahin po tayong magkano ba ang presyuhan ng mga karne. Dahil yun hong nabanggit ko nga kanina, nadaanan natin, napakarami ho ang pumipila sa ganitong oras na gustong makapamili ng mga fresh na karneng baboy na ihahain ho mamaya. Bagay yung mga delata kasi nauuna na. Tsaka marami mga employers ho ngayon ang namimigay ng mga Christmas basket, ng mga holiday basket na kumpleto na. Pang Noche Buena, pang Media Noche na inihahanda. May mga pang fruit cocktail, mga pang salad, pang spaghetti. Ang bibili na lamang ho mga karne. At dyan nga sa naikutang palengke ni Giselle Ricafort, tumaas pa ng 10 piso ang kada kilo sa Bangkal Market sa Makati. At nagmahal din ang presyo ng baka at manok. Alamin natin na detalye mula kay RH15 Giselle Ricafort. Giselle, good morning. Joel, good morning. 10 piso agad ang iminahal ng kada kilo ng karne ng baboy dito sa Bangkal Market sa Makati City sa nakalipas na magdamag lamang. Mabibili ngayong bisperas ng Pasko ang liempo sa 390 pesos kada kilo mula sa 380 pesos kahapon. 340 naman yung pork chop mula 380 pesos habang 320 na yung pata na 310 pesos kahapon. Nagmahal din sa 390 pesos ang kada kilo ng lumo ng baboy habang 310 naman yung buto-buto mula sa 300. Kasabay niyang nagmahal ang karne ng baka na ngayon 460 na yung laman kada kilo mula sa 450 pesos. 380 naman yung ribs mula sa 370 pesos habang 400 ang kadera mula sa 380 pesos kahapon. Hindi rin nagpahuli sa pagsipa ng presyo ang manok na 210 pesos na ang kada kilo, ng whole chicken mula sa 210 pesos o 220 pesos din yung hita habang 230 pesos naman yung parehong pakpak at atay balunan habang ang petso ay mabibili ngayon sa 210 pesos kada kilo. Ito'y kahit pa sinabi ng Samahan ng Industriya ng Agrikultura na nasa 180 pesos hanggang 200 lamang ang kada kilo ang presyo ng baboy sa farm gate habang 130 naman sa manok. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat RH15 Giselle Ricafort, live dyan sa Bangkal Market sa Makati City. 16 na minuto ho bago mag-alas 6 ng umaga. 7 ang patay kabilang ang 2 menor de edad nang bumangga ang isang van sa isang puno sa Tupi, South Cotabato. Batay sa report ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council, lahat ng pasahero ng van ay binawian ng buhay habang malubha naman ang driver na nadala pa sa ospital. Nabatid na ang nasawi ay mga residente ng Northern Mindanao at nasa bakasyon sa Polomolok. Lumalabas din sa investigasyon na galing ang mga pasahero sa isang wedding photoshoot sa isang tourist site sa Tupi at binabaybay ng van ang barangay Cebuano Road nang pumalya ang preno ng sasakyan. Dahilan para bumangga ito sa isang puno sa gilid ng kalsada. Samantala, nagbuga naman ng maitim na abo ang Bulkang Kanlaon dakong alas 11 ng umaga kahapon.
Ayon sa FIVOX, nagpatuloy ang pagbubuga ng volcanic plume ng Canlaon hanggang pasado alas 12 ng tanghali na umabot sa 1,200 metro ang taas mula sa crater nito. Babala ni FIVOX Director Teresito Bacolcol, may epekto ang dark ash sa kalusugan kapag ito ay nalanghap at maaari ito magdulot ng iritasyon sa mata, ilong at lalamunan. Nakataas pa rin ngayon sa Alert Level 3 ang Canlaon Volcano na nangangahulugan ng magmatic unrest o posibilidad pa rin ng biglaang malakas na pagsabog. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Alas 5:45 ho ng umaga. Magandang umaga, Pilipinas! Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Ito pa rin ho si Yuel Reyes sa pangalan ni Kuya Angelo Palmones. Alas 5:52 ng umaga. Balikan natin ang mga reports sa labas ng ating himpilan. Task Force Canlaon pinaghahanda ang mga lokal na opisyal sa posibleng pagtaas sa bulkan sa Alert Level 4. RH52 Edniel Parosa. Edniel. Yuel, pinaghahanda na ng Task Force Canlaon ang mga lokal na pamahalaan maging mga opisyal para sa posibilidad na itaas ang Alert Level 4 sa bulkan. Ito ang natarakay sa kritikal na pulong matapos magbuga ng itim na usok ang bunganga ng Canlaon kahapon. Udyat ang maaring mas malakas pang pagsabog nito. Kagyat din ipinag-utos ni Civil Defense Western Visayas Chief Raul Fernandez ang mandatory evacuation para sa mga natitira pang residente sa loob ng 6-kilometer extended danger zone. Batay kasi sa report ng 303rd Brigade ng Philippine Army, may hindi bababa sa 6 na individual pang naispatan sa Barangay Yubo, habang ilan naman ang nagsasagawa pa ng kabuhayan o livelihood activity sa Kapagnan at Sagang sakaling itaas ang alert level ng bulkan na ngayon ay nasa alert level 2 o alert level 3. Lalawak pa sa 10-kilometer radius ang danger zone ito. Inaaral na OCD kung saan maaaring ipwesto ang mga karagdagang evacuation centers at mga pangangailangan sa mga ito. Ito sa Edniel Parosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat RH52 Edniel Parosa. Alas 5:53 ng umaga. Magpapakalat ng halos 40,000 tauhan ng Philippine National Police sa buong bansa upang matiyak ang seguridad ng publiko ngayong Christmas season. Ayon kay PNP spokesperson Brigadier General Jean Fajardo, walang tigil ang kanilang operasyon para sa ligtas Paskuhan ngayong holiday kung saan mag-iikot din ang mga pulis sa mga barangay. Layunin anya nito na maiwasan ang pag-atake ng mga akyat bahay na nambibiktima ng mga kababayang uuwi sa probinsya. Samantala, nagpaalala naman ang pambansang pulisya sa mga Pilipino na iwasan ang pagpopost sa social media ng mga aktibidad, lalo na kung aalis ng bahay. Nagbabala rin ito sa mga pasahero na maging alerto at ingatang mabuti ang mga kagamitan upang hindi masilisihan, lalo na ngayon dagsa ang mga tao sa mga bus terminal, pantalan at paliparan. O nga pala, kasama to sa lagi mga ipinapaalala ng ating mga otoridad. Huwag ipopost ng real time kung tayo ho ay lalabas. Baka nga naman samantalahin makita ng mga kawatan nagmo-monitor na pala sa inyong hindi lang sa inyong mga bahay kung wala kayo doon, kundi sa inyo rin mga social media. Sa mga matagal na magbabakasyon, ng payo ho huwag daw i-post. Siguro wag na lang i-post publicly. Kilala nyo naman siguro yung mga friends ninyo sa inyong Facebook o kaya iba pang social media platform, Instagram, gayon din. Wag na lang i-public. Maiging friends na lang o kaya i-my day o i-story na lang. Samantala, arestado ang 6 na miyembro ng Gun for Hire Criminal Group sa pagsalakay ng pulisya sa pinagtataguan ng mga ito sa Caloocan City. Nakumpiska rin sa kanila ang matataas na kalibre ng baril na kanilang ginagamit sa kanilang krimen. Kinilala ng Northern Police District ang leader umano ng Alcandara Gun for Hire Criminal Gang na kabilang sa mga nahuli si alias Tomboy na residente ng Caloocan. 5 minuto na lang ho at alas 6 na ng umaga.
Nakaalerto na ang mga ospital upang bantayan ang mga sakit na may kaugnayan sa tinatawag na Holiday Heart Syndrome sa gitna ng pagdiriwang ng Pasko at Bagong Taon. Ayon sa Department of Health, ang Holiday Heart Syndrome ay isang kondisyon na dulot ng labis na pag-inom ng alak, gayon din ng stress, kawalan ng paghinga, sobrang pagkain ng mga maalat at matatabang pagkain na maaaring makapagpataas sa presyo ng dugo o presyon ng dugo. Maaari itong humantong sa abnormal na pagtibok ng puso na nagiging sanhi rin ng stroke. Mula Hulyo hanggang Nobyembre ngayong taon, nakapagtala na ang Philippine Heart Center ng 60 kaso ng stroke sa Philippine Heart Center, habang karagdagang 7 ang naitala mula December 1 hanggang 20. Una nang pinaalalahanan ng DOH ang mga Pinoy na iwasan ang labis na pagkain ng matatamis, maalat at matataba, lalo na ngayong Kapaskuhan na kaliwat kanan ang handaan. May tinatawag din na Pinggang Pinoy ang ahensya na maaaring gamitin gabay sa pagkain ngayong holiday season. Lalo na siguro sa mga susunod ho na araw makakuha ho tayo ng mga kausap sa tamang pagkain, o di kaya naman alam naman natin, unang-una tayo alam na natin sa sarili natin yan. Yun hong mga bawal ho sa atin, lalo na hinay-hinay sa mga matataas ho ang taba, lalo na lechon. Pero masarap ang lechon kapag galing sa handaan, ibinaon mo pa uwi. Tapos pag ininit mo na, diba, nang walang mantika, yun na mismo, diretso na mismo sa kawali, natatanggal na yung kanyang mantika. Yun, napakalutong na lechon, napakasarap na ho. Pero paalala ho ng DOH, hinay-hinay lang, baka hindi naabutan ng susunod pang holiday season. Magandang umaga, Pilipinas! Mag-showbiz na tayo. Bilang ng mga sinihang ibinigay sa MMFF movies, hindi raw patas. Balita mula kay Tita Gorgie Rula. Tita Gorgie. Bukas na magsisimula ang Metro Manila Film Festival na kung saan ay mapapanood na ang 10 pelikulang kalahok sa 50th edition ng MMFF. Halos 900 cinemas sa buong bansa mapapanood ang mga pelikulang kalahok, pero may issue pa rito dahil sa hindi raw parehas na pag-distribute ng mga sinihan. So far, ang pinakamaraming nakuhang sinihan ay ang pelikulang The Breadwinner Is ni Vice Ganda at na mahigit 200 cinemas ito. Sumunod sa pinakamaraming sinihan ay ang Espantajo, The Kingdom at Uninvited. Yung ibang mga pelikula ay hindi man lang umabot ng 50 ang kanilang mga sinihan. Kaya todo promote sila ngayon para marami ang manunood at para tiyak na madadagdagan ito ng mga sinihan. Ang paliwanag ni Attorney Don Artes ng MMDA, ang mga sinihan lamang sa Metro Manila ang kontrolado nila. Pero ang mga sinihan sa ilang probinsya ay hindi na. Narito pa ang karagdagang pahayag ni Attorney Don Artes ng MMDA. Province na may maliit na mall na isa, dalawa yung sinihan. Siyempre, nire-request nila na hayaan na sila na magpalabas ng gusto nila kasi ang katwiran nila all year round halos hindi kumikita yung sinihan nila. So, ito lang yung pagkakataon nila na kumita. So, yan ang pahayag ni Attorney Don Artes na chairperson din ng Metro Manila Film Festival 2024. Bukas nga po mapapanood na ang 10 pelikulang kalahok, kaya suportahan po sana natin ang pelikulang Pilipino. Gorgie Rula po nag-uulat mula sa showbiz ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Yan na po mga balitang itinampok sa Magandang Umaga Pilipinas ngayon hong December 24, 2024. Sa pangalan po ni Kuya Angelo Palmones, bukas na tayo, overtime na. Bukas na natin babatiin yung iba pa nating mga kasama, lalo na sa mga kasama natin sa transmitter dyan ho sa Malanday, pati bang DZRH station sa buong Pilipinas. Bukas na, at saka sa December 31 at auno. No?
Pero yan ho ang kabuuan ng mga balitang itinampok sa Magandang Umaga Pilipinas sa pangalan po ng buong pwersa ng DZRH News at sa pangalan ni Kuya Angelo Palmones. Bukas po muli 4 to 6 a.m. dito sa Magandang Umaga Pilipinas. Ito po si Yuel Reyes. Susunod na ang 2x2 at ang ACS Balita. Oras po natin alas 6 ng umaga.